Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's diretso na tayo mga kababayan. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan po, si Akla. Si Akla. Mga kababayan, si Harry Roque. At nandyan po siya sa Austria. Dyan po siya nagtatago. Dyan po siya humingi ng asylum. Dahil po tinatakbuhan niya ang kanyang mga pinagagawang katarantaduhan dito sa Pilipinas. Matagal-tagal na rin itong nandyan at hindi ko alam kung ano nangyari na. Sir John B. Cremulya. Sabi kasi ni John B. Cremulya ng ating DILG Secretary ay pupuntahan niya raw si Harry Roque, dadamputin daw at dadalan pa ng humba. Favorite ni Harry Roque yung humba eh. Halos makipag-awa yan para lang sa humba. So may sinasabi siya na ito raw si Jay Sonsa ay inaapi. Inaapi raw si Jay Sonsa. Kaya nga daw hinuli at hindi bibigyan ng pagkakataong magpiyansa. Sabi niya bakit unbailable? Pwede namang yun eh. Pwede namang, di ba? Pwede namang i-request ng abogado ng petition for bail. Pero syempre muna, long weekend muna si Jason sa dyan sa Muntinlupa detention cell. Kasi from NBI detention cell, nilipat na po siya dyan sa Muntinlupa detention facility. At siya po ay haharap sa West na nag-issue ng warrant of arrest. Kaso sa Lunes pa. So kahapon pa po siya na dyan kagabi. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ay, hindi, Biyernes pala. Matagal-tagal ka pa pala dyan. Jason sa. So ngayon po ay Biyernes, dadaan pa ang Sabado, dadaan pa ang Linggo. Bago po sa Lunes, harap na po siya dyan sa judge na nagbigay sa kanya ng warrant of arrest at hindi natin alam kung pagbibigyan siya ng bail. Kasi unbailable po eh. Kaya ito, umiiyak si Harry Roque at sinabi inaapi raw itong si kaibigan niyang si Jay Sonsa. Pakinggan nga natin ito si Akla. Ano sinasabi mo, Akla? Ha? Sige, pira. Magandang araw po sa inyo ang lahat ha. Kasama ko po ngayon ang ating mga Pilipino sa Austria at kami po ay nagsasama-sama. Ito po yung grupo na sumusuporta kay Tatay Digo, kay Inday Sara at sa Sambayanang Pilipino. Ito po ang Friends of Sara at saka United DDS International Maiso. Now, ngayon po, samantalahan ko na habang narito ating mga kababayan, tatalakayin ko po yung pang-aapi kay Jay Sonsa ng tunay na pakay ay takutin tayong lahat na manahimik at tumigil sa pagbabato ng katotohanan sa gobyerno. Katotohanan talaga, katotohanan Katotohanan ba yung pinagkakalat ni Jay Sonsa na may sakit ang Pangulo? Ang nangyari pala, ang katotohanan ay mas malala pa si Jay Sonsa dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas malala pa pala siya. May hika, hindi na makalakad. Tapos ito si Pangulong Bongbong Marcos nag-jumping jack pa. Tapos tumakbo pa, hinabol na nga ng mga reporters. Hindi nakahabol yung reporters tapos sasabihin niya, katotohanan yung sinabi ni Jay Sonsa, fake news nga eh. Kaya nga siya nakasuhan ng cyber libel kasi kung totoo yung sinasabi niya, walang kaso. Pag kung may kaso man, sweldo agad yun. Kaso, fake news. Di long weekend siya, dyan sa Muntinlupa. Anong sinasabi mong katotohanan, Harry Roque? Kaso po ni Jay Sonsa ay cyber libel. Unang-una po ang cyber libel, hindi po yan heinous crime. Bakit naging non-bailable yan? Talagang ang pakay nila, mapatulog sa kulungan, mapahalik sa malamig na reha si Jay Sonsa. Kasi kapag napakita nila kay Jay Sonsa na po pwede siyang supilin, tinatakot nila tayong lahat na maging tikom at itigil ang pagbabato na katotohanan laban sa Marcos administration. Ang balita ko nga, humihingi na ng sorry. Ewan ko kung totoo yung post may nabasa ako. Sabi niya, patawarin nyo na ako, matanda na ako, mahina na ako, sakiti na ako. Nabasa ko yun hindi ko lang alam kung totoo. Alam niyo naman sa social media ngayon, daming fake news. So, humingi daw ng sorry. Hindi ko lang alam kung totoo kung kayo mga kababayan, kung humingi ng sorry si Jay Sonsa, patatawarin ba natin? Hindi siya dapat sa atin humingi ng patawad. Kay Pangulong Bongbong Marcos siya humingi ng tawad kasi siya yung lagi nilang binabanatan ng fake news Di ba? Sabi niya, patawarin nyo na ako. Mahina na ako, matanda na ako. May sakit na ako.
Hinihika na nga ako eh. Hindi na nga ako makalakad ng mahaba. So patawarin nyo na ako. Huwag ka humingi ng tawad sa amin. Kay Pangulong Bongbong Marcos ka humingi ng tawad, Jason sa. Kung totoo nga, yung post na nabasa ko. Anak ng teteng niya. Tapos, sabi ni Harry Roque, ano raw? Pinapatigil sila, tinatakot sila. Hindi kayo tinatakot. Kasi matagal na kayong takot. Lalo ka na, Harry Roque. Tinatakot daw siya. Hindi ko tinatakot. Grabe ka naman. Ba't ka naman tatakutin? Papayag ba kayo? Kayo! We are Supil ba kayo? Supil ba kayo? Yan. Kaya na, hindi kami masupil kahit anong gawin nyo kay Jason sa. Dahil kami, anong mensahe natin kay Jason sa? Fight! 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 So yan lang po ang unang pruweba na talagang pang-aapit, panunupil ang ginawa kay Jason sa pwede pong magpiyansa. Hindi dapat siya humalik ng malamig na rehas ng kulungan dahil ang cyber libel po, hindi yan heinous crime. Ang heinous Wala na, nando na. Humihimas-himas na ng malamig na rehas. Huli ka na. Long weekend nga eh. Nando na, wala ka na magagawa kahit magngangawa ka dyan, magsisigaw ka dyan. Wala na, nando na nakagano na O kaya nga sabi, patawarin nyo na ako, matanda na ako. Hindi na nga ako makalakad sakitin na ako. Baka pwede mo, patawarin nyo na ako. Wala ka na magagawa rin, Rocky, nando na sa malamig na na nakahawak na doon sa rehas. Wala, ito si Harry Roque. Late ka na. crime po, murder, yung mga ganyan, no? Pero ito po, hindi dapat yan na naging non-bailable. Pangalawa, tama ba na ang complainant sa libel case ay NBI? Hindi po. Ang libel ay personal crime. Alam nyo, kaya nga nagkaroon ng libel para yung mga pribadong mga tao mapangalagaan yung kanilang karapatan para maging pribado. Kaya nga po sa ating libel, kinakailangan ang elemento niyan, merong, number 1, yung pagsabi na merong kang vice, disease, or defect. Yung paninira. Pangalawa, nagkaroon ng publication. Pangatlo, makikilala mo kung sino yung tinitira dong sa libelous statement. At pang-apat, yung daños perjuicio. Now, bakit kami libel? Para maprotektahan yung karapatan ng mga pribadong individual na maging pribado. Kaya nga po, isang elemento ng libel ay yung malice. Yung malice, dinidefine naman po yan doon sa willful disregard for the truth. Ngayon, sino ang merong burden na i-prove ang malice? Well, sa ating batas po, dalawa. Kapag ang nagrereklamo, pribadong individual, merong presumption of malice. Nag-lecture ka na Harry Roque. Hindi naman namin kailangan lecture mo Hindi namin kailangan ng lecture mo. Kailangan namin umuwi ka na sa Pilipinas. Panagutan mo yung mga reklamo sa iyo, harapin mo. Hindi yung duduwag-duwag ka, pinagtatanggol mo si Jason sa sarili mo nga, hindi mo mapagtanggol, tago ka ng tako, takbo ka ng takbo, anak ng teteng ka. Tapos kung magsalita ka, kala mo ang galing-galing mo. Harapin mo muna yung mga kaso mo, umuwi ka muna rito. Lecture ka ng lecture dyan. Umuwi ka rito, mag-abogado ka kay Jason sa. Dahil parang wala ata tumutulong kay Jason sa. Pumunta ka, umuwi ka muna rito. Uwi ka na lang. Pagtanggol mo si Jason sa, ang dami ka palang alam Puro ka dakdak dyan Kakain ka lang ng humba dyan Sinasamantala yung mga OFW natin dyan Tapos nagtagaluto mo ng humba. Umuwi ka na rito. Ayoko na marinig yung lecture mo. Kung gusto mo, para matulungan mo si Jason sa, pumunta ka rito, mag-abogado ka kasi yung abogado niya, nag-selfie sila, nakangiti pa, tuwan-tuwa yung abogado. Parang tuwan-tuwa na nakakulong si Jason sa. Ikaw na lang mag-abogado kay Jason sa. So, tigilan muna natin to, huwag na natin ituloy itong video na to. Ito mga kababayan, matindi. Papakita ko sa inyo. Ito mga kababayan, may mga... Okay, ito guys. Ito yung sinasabi natin doon sa mga nag-arally. Ito mga kababayan, meron na ng mga nangyaring vandalismo diyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan mga kababayan, sa Center Island, ewan ko saan banda to sa Recto. Tingnan niyo pinagagawa ninyong mga kayong mga nag-arally. Kaya hindi nakikinig ng gobyerno sa inyo Kasi puro kayo perwisyo.
Tama yung sinabi ko kanina na ang ginagamit ng ibang grupo, itong rally ng mga lehitimong mga manggagawa. Sinasamantali na pumapasok sila, tapos tignan nyo, nagbabandal, oh. Ayan mga kababayan, yung vandalism, oh. Minura pa si Isko Moreno. Napakawalang hiya talaga na itong mga ito. Pinayagan na nga kayo mag-rally dyan. Actually, hindi ko alam babawal dyan di ba? Alam ko pwede kayo mag-rally doon sa Liwasang Bonifacio lang, pero dyan sa mga kalsada, dyan sa Recto, sa Mindiola, alam ko pinagbabawal yan Pinapayagan na nga kayo ng gobyerno, local government ng Maynila. Tapos bababuyin ninyo. Yung Maynila, tingnan nyo mga kababayan, yan pa, oh. Meron pa yan meron pa yan mga kababayan. Tingnan niyo, oh. Center Island po yan, dyan po alam ko sa Recto ito saan pa? Ang dami yan madami yan Ito, meron pa nakasulat dito, oh. Ano nakasulat? Negros. Mga tanga Negros, dumami pa kayo rito para magbandalismo. Talaga nagpakilala pa kayo, mga taga Negros kayo? Tapos vandalismo ang lakad ninyo sa Maynila. Tapos may nakasulat dito. Ano nakasulat dyan? Oust Marcos Duterte. Ayan Ayan po yung mga pinaggagawa ng mga nagbabandal. Defend Negros. Taga Negros Di ba? Ayan ang mga pinagagawa niyong mga katulonggisan dyan sa Maynila. Binababoy niyo lusod ng Maynila, kaya sa totoo lang, kaya hindi kayo pinapakinggan ng pamunuan ng gobyerno. Hustisya para sa Negros 19. Ayan pa, sahod, itaas, presyo, ibaba. Sinisigaw nyo na nga Di ba sinisigaw nyo na nga? Kinakailangan pa bang isulatan mo yan? Kaya pumapangit yung paligid natin. Si Orme, tuloy-tuloy sa paglilinis. Tapos kayo, nagdudumi. Justice for Toboso. 191. Tingnan niyo mga pinaggagawa ninyo. Mga wala kayo sa ayos. Sinisigaw nyo na nga kinakailangan pa ba isulat ninyo? Vandals United. Talaga nga, meron pa sila. May samahan pala ng vandalismo. Vandals United. Nagkaisa po ang mga nagbabandal. United po sila. Anak ng teteng yan Tingnan natin yung nakasulat doon sa katabi ng bandal. AFP, PNP, Verdugo. Yan Tingnan ninyo Vandals United. Doon siguro sila nabubuhay sa pagbabandal. Ayan pa, ang dami nakasulat Saudi taas. Okay na nga yun, naririnig na nga, sinisigaw nyo na tapos sinusulat nyo pa dyan. Ano ang mangyayari dyan? Lilinisan yan, pipinturahan uli yan. O saan kukunin yung pampintura? Di sa kaba ng bayan. Sa pondo ng Maynila, sa magaling ng pondo ng Maynila. Galing sa mga taxpayers yan sa Maynila. Sa atin din, tayo rin ang gagastos dyan sa paglinis dyan. Tapos, anak ng teteng talaga. Wala talaga tong wala sa ayos na mga realista. Tapos yan, nakasulat pa, minura niya pa si Isko Moreno. Nagagalit si Yorme dito sigurado. Biyernes ngayon, ewan ko kung merong programa si Yorme. Magagalit si Yorme dyan, sigurado magagalit si Yorme. Dahil dyan sa na yan, sa pinagagawa ng mga ng mga realista. Mamaya, tignan nyo. Alam ko magla-live yun magla-live yun si Yorme. Ito tinitingnan ko nga wala pa. Pero baka mag-live yun, magagalit yun. Dahil sa pambabawi dyan po sa lungsod ng Maynila. So ilan po muna guys ang ating update sa ngayon. Ito si Harry Roque. Nagreklamo kung hindi sabihin. Sabi niya inaapi raw si Jason sa. Inaapi. Hindi inaapi yun. Sila nga yung nangaapi, sila nga yung naninira Ngayon nahuli, sila pa inaapi. Tinakot? Hindi, kayo nga nananakot kung ano-ano sinasabi niyo sa Pangulo Diba? May mga kasama kayo nananakot, gugugurid ang Pangulo. Tapos ito mga kababayan, ito naman, grabe naman Talaga nga binababoy niyo lungsod ng Maynila. Patay kayo kay Yorme Isko Moreno.
Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pa pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.